Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa nasulok sa daigdig. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating Preso Kristo sa bawat pamamahay, puso't isipan ng bawat isa. Thank you Lord Jesus sa araw ngayon muli na tayo binigyan ng pagkakataon na nilay-nilayan ang kanyang mabuting balita na sa last nating napag-alaman ay may iba't ibang panahon, no? Ang Diyos at paraan para sa kaligtasan ng mga tao. So, karon alam na natin na may malinaw na pamaraan ang Diyos para sa kaligtasan ng dalawang panahon na ito. Ang law, ito ay sa Old Testament at ito ay para sa mga Hudyo. At grace naman sa New Testament at ito ay para sa mga Hintil, para sa atin. Kaya po magkaiba ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga Hudyo dahil ito ay pagsunod sa kautusan at ang paraan ng Diyos sa ating mga Hintil ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So dinhi, dili na to akup-akupon o hindi natin i-absorb o isabuhay ang lahat ng kaligtasan. Hindi natin i-apply ang salvation na para lamang sa mga Hudyo, tapos i-apply din natin ang salvation para sa ating mga Hintil. Dahil tayong mga Hintil ay maliligtas, mapawalang sala, lamang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngayon, may tanong. Ano po ba ang mga maaaring consequences o kalakip na parusa o kahinatnan kung patuloy pa rin tayong mga Hintil sa pagsunod sa kautusan sa Old Testament o Dispensation Theory of Law na ito'y malinaw para sa mga Hudyo? May kaparusahan po ba dito, mga kapatid? Galatia 3:10. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ibig pong sabihin, tayong mga Hintil ay hindi dapat i-apply ang pagsunod sa kautusan para tayo ay maligtas dahil ito'y dispensation o panahon para sa mga Hudyo. Ito'y paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga Hudyo. Dahil kung ikaw kapatid ay nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan, para ikaw ay mapawalang sala, para ikaw ay maligtas, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. At ano ang sumpa na ito? Ito'y kaparusahan na walang hanggan. Unang Korinto 16:22. Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon, ang sinumang hindi nananalig kay Kristo. So may kalakip na sumpa. Tandaan po natin mga kapatid, ang paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan ay ang panampalatayanan si Kristo, ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang ating pananampalataya, ito'y magbubunga ng mabubuting gawang udyok ng pag-ibig. Ulitin ko lang po, no? Nasa ating pananampalataya, ito'y magbubunga ng mabubuting gawang udyok ng pag-ibig. Na ito'y mababasa natin, Galatia 5:6. Ibig kong sabihin sa ating pananampalataya kay Kristo, tapat na pananalig kay Kristo, automatic na po na ito'y magbubunga ng mabubuting gawa. Na mahihiya na po tayong gumawa ng masama, gumawa ng hindi kasiyasiya sa Diyos dahil tinubos na po ni Kristo ang ating mga kasalanan. Tapos, ang isukli pala natin kay Kristo ay magpakasama pa rin? Siguro hindi na, mga kapatid. Galatia 3:11. Maliwanag kung gayon, walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinangwalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Na
Napakalinaw po mga kaigsuunan na walang matuwid sa mata ng Diyos. Kung tayo ay nananampalataya o patuloy sa pagsunod sa kautusan, Law, Old Testament, ngunit kung tayo naman ay nananampalataya kay Kristo Jesus, kakamtan natin ang buhay, buhay na walang hanggan. No? So malinaw po na walang taong tuwid sa mata ng Diyos ang patuloy sa pagsunod sa kautusan. Galatia 5:4. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagtupad o pagsunod sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Napaka ganda ng verse na ito. Kung ating namnamin, Galatia 5:4, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagtupad o pagsunod sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Mga kapatid, ito'y salita ng Diyos, salita ng katotohanan. Atin itong pananaligan dahil ang banal na aklat o kasulatan ay nagtuturo sa atin ng daan tungo sa ating kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ito'y mababasa natin sa 2 Timoteo 3:15. At ang mabuting balita na ito ay ipinangaral sa atin at ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdala ng pagpapala. Kolosas 1:5-6. Pagpapala. So sa banal na aklat na ito, ang bitbit nito sa ating buhay, kung tayo patuloy sa pagsasaliksik, pagbulay-bulay, ay pagpapala sa ating buhay, hindi kabigatan, hindi problema, kundi biyaya, pagpapala. Napakabuti po ng ating Diyos at sa kanyang kabutihan. Binigyan niya tayo ng kalayaang pumili o free will na kung tawagin, no? Na inihayag niya sa atin ang katotohanan ito, pero nasa atin pa rin ang pagpili. Ecclesiastes 15:14-17. Sa pasimula pa ng lalangin niya ang tao, ginawa niya itong malaya na pumili ng kanyang ibig. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Diyos. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makakapili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang mapili ang siya mong tutunguhan. So dito, bago pa lalangin ang tao, tayo, binigyan na tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili anuman ang ating nais, no? At nasa tao, nasa atin ang pagpasya kung susundin natin ang utos ng Diyos. Na nilagyan na tayo sa ating harapan ng tubig at apoy, salita ng katotohanan o salita ng kasinungalingan. Saan tayo dito, mga kapatid? No? So nandyan, pinapapili tayo kung alin sa dalawang ito ang ating kukunin, buhay o kamatayan, pananampalataya o pagsunod sa kautusan na ito'y para sa mga Hudyo. At ang ating pipiliin, anuman ang ating nais, ang siya nating patutunguhan. Ikaw, kapatid, alin ang pipiliin mo? Isa pang verse, mga kaigsuunan, Galatia 3:12, ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Halimbawa po, nais ng tao na sumunod sa kautusan o sumunod sa grace, biyaya
na ito'y pananampalatayanan si Kristo, ay diyan mabubuhay ang tao sa araw-araw sa pagsunod nito. It's either work or grace. Depende po sa tao, depende po sa atin kapatid, depende po sa iyo. Kaya dito sa Roma 2:14, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y maging kautusan para sa kanila. Dito po, malinaw na tayo mga hintil ay hindi saklaw sa kautusan dahil ito'y para sa mga Hudyo at ang sinumang sumunod nito, ito'y maging kautusan para sa kanila. No? So, hinayaan tayo ng ating Diyos na pumili anuman ang ating ibig. So, ang tanong, magtatagumpay kaya ang isang tao sa pagsunod sa kautusan? Dahil po kung ating alamin sa aklat ng Lumang Tipan, na doon talaga makikita natin ang taon-taon na pag-aalay ng mga Hudyo para mapawalang sala. So bakit taon-taon nag-aalay? Dahil ang mga tao talaga ay likas na makasalanan. Na kaya dito makakaya kaya natin o ng mga tao na sumunod sa kautusan? Na ito na nga binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mapalaya sa kautusan. Tandaan po natin mga kapatid, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos kung hindi tayo mananampalataya kay Kristo. Walang sinumang karapat-dapat sa mata ng ating Diyos. Isaiah 64:6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Napakaganda ng mga bersikulo na ito, mensahe ng ating Diyos sa atin na tayo talaga ay likas na makasalanan, na walang anumang gawa natin na kalugod-lugod sa ating Diyos. Awit 119, ang lahat ay masasama. Ang lahat ng masasama ay basura ang tingin ng Diyos. Kaya po walang anumang gawa o work ng isang tao ang kasiya-siya sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, maliban na lamang kung ang isang tao ay nananampalataya kay Kristo Jesus. Dahil si Kristo at si Kristo lamang ang pangalang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Gawa 4:12. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. At ano ang kaligtasang ito? Buhay. Buhay na walang hanggan. Amen? Thank you, Lord Jesus. Ngunit kung ipilit ng isang hintil ang pagsunod sa kautusan, Old Testament, ay hahatulan siya. Roma 2:16, ayon sa mabuting balita na aking ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dahil ang Diyos lamang ang tanging nakakasaliksik sa bawat puso natin sa lahat ng ating iniisip, kung ito man ay labag sa kanyang kalooban. Juan 3:18, hindi hahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, napakalinaw po sa verse na ito, hindi hahatulang maparusahan ang nanampalataya kay Kristo,
Amen. Walang kahatulan, walang parusa, walang consequence. Ngunit ang hindi nananalig kay Kristo ay hinatulan ng parusahan. See? Buhay ka pa, hinatulan ka na. Sino ang hindi nananampalataya kay Kristo? Juan 3:36. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Napakaganda po na ngayon ating mapagnilay-nilayan ang mensahe ng ating Diyos ngayon, na ating makikita, ating maririnig ang boses ng ating Panginoon na ito'y pinatutuhanan nung siya'y pumarito sa lupa. No? So, mga kapatid, napakaganda ng plano at paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang pananaligan si Kristo at si Kristo lamang. Way daghang kuskus balungos ba? Way paglisod-lisod kanatong tanan. Hindi tayo pinahihirapan ng Diyos dahil tayo'y kanyang mahal. Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kailanman walang kapahamakan sa lahat ng nananalig kay Kristo. Puno ng kaligtasan sa araw-araw. Nakikita po ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? No? Way daghang paglibog-libog sa ating buhay, napakagaan. Way mga paglisod-lisod sa atong kinabuhi. Walang pagpahirap sa atin dito, no? Ang pananampalataya kay Kristo, tayo'y mapawalang sala. Kaligtasan at buhay na walang hanggan ang ating tatamuhin. At sa ating pananampalataya, ito'y magbubunga ng mabubuting gawa. Kung ang ating pananampalataya ay totoo, tapat at walang pag-alinlangan kay Kristo, ito'y magbubunga ng katuwiran, kabanalan at ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Kaya dapat talaga mga kapatid, tama ang paggamit natin sa salita ng katotohanan o rightly dividing scripture. Na ito'y mababasa natin sa 2 Timoteo 2:15 na dapat alam natin ang tama na bulay-bulay, pagnilay-nilay sa buhay na salita ng ating Diyos. Nang dili ba ta magpatak ba? Inana, sus noon, nung bago kami dinhi sa pagtulunan, sa pasa ng banal na aklat ng ating Diyos, na nagkanang kuan bitaw, kampat ang agi. Pero napakaganda po pag alam natin ang rightly dividing scripture. Dahil kung tama ang paggamit natin sa salita ng katotohanan o rightly dividing scripture, hindi tayo mali, hindi tayo maprank, hindi tayo ma-scam sa mga maling aral, hindi tayo maliligaw. At ating i-apply na kaligtasan ay ang kaligtasan lamang para sa ating mga hintil. Dahil kung ang isang hintil ay susunod sa nais at paraan ng Diyos para mapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay hindi siya hahatulan ng Diyos. Amen. Juan 5:24. Pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen. Thank you, Lord Jesus. So walang hatol po para sa ating lahat na nananalig kay Kristo. Sa halip ay inilipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Na ngayon, tayo nasa sanlibutan pa, humihinga, secured na ang ating kaligtasan. No? Tayo'y nakaangko na sa buhay dahil inilipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. At ito'y tatamuhin ng bawat nananampalataya
kay Kristo. Kaya ang ating kaligtasan ay biyaya, grace. Walang gagawin kundi ang panampalatayanan lamang si Kristo at ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Isa pang verse, mga kapatid. Roma 8:1. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Overwhelming na balita ito para sa ating lahat. Kaya magandang balita. Gospel of God's grace. Full grace gospel na si Kristo ang gumawa para sa ating kaligtasan at ito'y kagandahang loob ng ating Diyos para sa ating lahat na nais maligtas. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, ang lahat ng nanampalataya na nanalig kay Kristo sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kailanman ay hindi hahatulan ng Diyos, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. So ito po ang tamang kaligtasan para sa ating mga hintil, ang panampalatayanan si Kristo Jesus. Ito po ang dispensation theory of grace, panahon ng biyaya para sa atin. At ito po ang New Testament, bagong tipan o bagong kasunduan ng Diyos na si Kristo ay ialay sa krus. At ang aklat para sa ating kaligtasan ay mababasa natin simula Roma hanggang Pilimon. Ulitin ko lang po, ang aklat para sa ating kaligtasan ay mababasa natin simula Roma hanggang Filimon. Hindi po ibig sabihin nito na hindi na natin basahin ang buong Biblia. Pwede po itong basahin natin. Pero parte kaligtasan, salvation na ang pinag-uusapan sa banal na aklat ay alam na po natin ang para sa ating kaligtasan. At alam na po natin na ang sinugo ni Jesus para ipangaral ang mabuting balita para sa ating mga hintil, para sa atin ay si Apostol Pablo. Ang buong pagtawag ni Kristo Jesus kay Apostol Pablo ay mababasa po natin sa Gawa 9. So yung buong context ng Gawa chapter 9, dyan po ang buong pagtawag ni Kristo kay Apostol Pablo. Kaya po napaka-blessed nating mga hintil sapagkat ang kaligtasan natin ay base sa natapos na gawa ni Kristo. Ito'y libreng kaligtasan, no? Na si Kristo ang lahat gumawa sa atin at hindi sa ating mga gawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So napag-alaman naman po natin na may dalawang tinawag ang Diyos para mangaral sa mga Hudyo na si Pedro, no, at ang mga kasama, at si Apostol Pablo naman ay sa ating mga hintil. So may pagkakaiba po sa turo ni Apostol Pedro at sa mga tinuturo ni Apostol Pablo. Kaya po alamin natin sa susunod na pagkakataon kung ito ipagkaloob sa atin ng ating Diyos na maunawaan natin ano ba ang pagkakaiba ng content o mensahe ng dalawang apostol na ito tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus bilang bagong tipan ng ating Diyos. Kaya maraming salamat mga kapatid na tayo'y pinagtagpo dito sa gawain sa iglesia ng ating Diyos sa social media na ito'y pamamaraan ng ating Panginoon, no? Para masumpungan natin ang kanyang mga buhay na salita, ang mabuting balita na bitbit ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pumarito sa lupa. Na dati, siya ay itinakwil ng mga Hudyo. Ngayon, napakinggan po natin ang mensaheng ito, ang mabuting balita na ito, Gospel of God's Grace, napaka-blessed po ng bawat isa na ito'y ating tanggapin, no? Na ang ating maririnig, makikita dito ay ang mensahe ng Diyos, ang boses ng ating Panginoon na nagpakahirap, tiniis ang lahat ng hirap hanggang siya'y namatay para tayo'y maligtas. So yun po yung bagong tipan ng Diyos sa sanlibutan. Ito po yung
bagong kasunduan ng Diyos dahil hindi kakayanin ng mga tao ang patuloy sa pagsunod ng kautusan o yung law, no? Na nakikita ng Diyos dito na lalong naihayag ang mga kasalanan dahil sa kautusan. So taon-taon sila noon na mag-aalay, no, ang daming mga kautusan, daming mga bawal. Pero dahil kay Kristo, ang katibayan ng ating katubusan nung siya'y ipinako na matay. So doon nag-start ang bagong tipan ng ating Diyos na namatay si Kristo, ang tanging alay para sa ikaliligtas ng marami. At ang tanang katauhan ay pwedeng maligtas kung ating tanggapin si Kristo dahil ang kaligtasan ay para sa lahat. Si Kristo ay para sa lahat. Ang atin lamang, tanggapin natin si Kristo, pananampalatayanan natin si Kristo upang tayong lahat sama-sama sa kanyang kaharian. Walang maiwan, isa man. No? Napaka-ganda po ng mensahe ng ating Diyos kung atin po itong namnamin, isa buhay, no? I-absorb sa ating mga puso. Tanggapin, buksan natin ang ating mga puso at isipan at siya ating patuluyin sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan. Dahil napakagaan po ang nais ng ating Diyos sa atin. Dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, no, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Ganon niya tayo kamahal, mga kapatid. Huwag na po nating ipairal ang ating mga pride, no? Huwag na po nating ipairal na kailangan nating gumawa para tayo ay maligtas. Dahil kung ating ipairal yan, walang kaibahan sa mga Hudyo na itinakwil si Kristo. Kung patuloy pa rin tayo sa ating mga maling turo, mga maling katuruan, mga maling devotion sa buhay, covenant sa ating buhay, na ang ending pala nito ay kaparusahan dahil malinaw po ang hindi nananampalataya kay Kristo ay hahatulan. Ngunit ang nananampalataya kay Kristo ay inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Walang kahatulan, walang parusa kung tayong lahat mananalig kay Kristo. Wa siguro'y gunubong kalibutan, no? Tungod kay kitang tanan, nagliwanag sa mata ng Diyos. Kitang tanan karapat dapat sa kanyang kaharian. Kaya napaka-amazing ng biyayang ito sa atin. Napaka-amazing talaga ng pagpapalang ito para sa lahat. No? Na dito lubos nating maunawaan na ang nais lamang sa atin ng Diyos ay kagaanan sa buhay. Kaya ang banal na aklat ang sagot sa lahat ng problema, bigat, kasamaan, kasalanan sa sanlibutan ito. No? Na kung tayo lalapit sa natatanging ilaw na mao si Kristo, ang tanging kaligtasan natin, napakaganda po ng araw-araw na ating pamumuhay. Puno po tayo sa pag-ibig ng ating Diyos. Puno po tayo sa katagumpayan, lahat ng ating plano, desisyon, lakaw, gimbuhaton. Puno po sa kapayapaan ang ating mga puso at isipan. Kahinahunan, kababaan ng loob, kakuntintuhan, at puno tayo sa pagpipigil sa sarili sa paggawa ng hindi kaaya-aya sa mata ng ating Diyos. Dahil lahat tayo ay walang isamang karapat-dapat sa kanyang kaharian. Ngunit dahil kay Kristo na inalay ang kanyang buhay para sa ating lahat, maging karapat-dapat tayong lahat sa kanyang kaharian kung ating pananampalatayanan si Kristo. Kaya ang lahat ng papuri ay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating itataas araw-araw ay si Kristo. At hindi ang ating mga sarili, hindi ang ating mga gawa, dahil ito'y basahan sa mata ng ating Diyos. Maraming salamat po mga kapatid, na dito magkasama tayo sa isang espiritu, no? Sa isang panampalataya, isang Panginoon na si Kristo lamang. Hindi man tayo magkakilala, magkalayo man tayo ng lugar, pero walang imposible sa Diyos. Tayo pinag-connect sa gawain sa kanyang iglesia din sa social media. Kaya napaka-amazing talaga ng ating Diyos. Gumagawa ng paraan, lahat ng paraan para tayo pagtagpuin sa mabuting balita na ito sa Gospel of God's Grace. Kaya lagi nating itataas, papurihan, pasalamatan ang ating Diyos na may likha sa atin sa pamagitan nating Panginoong Kristo na siyang nagtubos sa ating mga kasalanan at sa banal na espiritu na siyang nagtuturo sa atin sa araw-araw ng katotohanan at hindi kasinungalingan.
katuwiran at hindi kalikuan, kabutihan at hindi kasamaan, kaliwanagan at hindi kadiliman, tungo sa buhay, totoong buhay, ang buhay na walang hanggan at hindi kaparusahan na walang hanggan. Amen. Thank you, Lord Jesus. Charito po sa ating lahat. Tayo po'y lubos na pinagpala at pinabura ng ating Diyos. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry, Merry, blessed Christmas and Happy, blessed New Year sa ating lahat. Amen. Thank you, Lord Jesus.